Thank you. Mr. President, Mr. President, mga kasama sa ating paglalakbay sa landas ng daang matuwid. Mga minamahal na kababayan. Una, Happy St. Ignatius Day. Maraming ginigising na alaala itong Club Filipino. Dito nanumpa si Pangulong Cory noong 1986. Nabanggit na rin ni Pinoy kanina, dito niya tinanggap ang panawagang mamuno at dito niya unang sinabing pwede na muli tayong mangarap. Dito ko rin unang sinabi ang mga salitang bayan bago ang sarili. Pamilyar sa akin ang dinaanan ni Pinoy. Naunawaan ko ng buo ang pagninilay na kinailangan niyang gawin noong 2009. Labas sa mga kilala talaga ako, kakaunting nakakaalam na hindi ko rin binalak pumasok sa gobyerno. May kapatid ako, si Dinggoy. Namatay siya noong 1993. Siya sana ang ambag ng aming henerasyon sa prinsipyong pamana ng aking lolo. Bayan bago ang sarili. Kakambal na ng dugo namin ang kaisipang ito. Ito ang idiniin sa akin ng ama kong si Jerry at ito rin ang idinidiin ko sa aking anak at sa aking mga pamangkin. May obligasyon kang magsilbi. Unahin mo ang kolektibo kaysa personal. Palagi kang mag-ulikid sa mga kababayan mo. Ilonggo yun, Bisaya yun. Wala akong mahanap na katumbas na kasama ang damdamin. Nang nawala si Dinggoy, sa akin lumapag ang responsibilidad na isabuhay ang prinsipyong ito. Hindi ko ito kayang talikuran. Hindi ko kayang talikuran ang alaala ng dad at ni Dinggoy, pati na ng aking lolo. Tungkulin ko ito kahit alam kong magbabago ang buhay ko at kakailanganin kong lumabas sa nakasanayan ko. I had to do justice to what I had been taught and to what I knew in my heart was right. I accepted the responsibility. Doon nagsimula ang buhay ko bilang lingkod bayan. Sa maraming taon sa serbisyo, namulat ako sa mga hamon, sa requirements, sa tama at makatarungang diskarte at pagpaplano para masigurong aabot sa taong bayan ang nararapat na serbisyo. Kasama dito ang pagpapasa ng makabuluhang batas, ang pagpapatibay ng ugnayan sa pribadong sektor, ang pagbuo ng konsensus na patas, kung saan tanging taong bayan lang ang panalo.
Sa pagiging lingkod bayan, ang pinakamahalagang natutunan ko sa pagpunta ko sa iba't ibang mga lalawigan at sa pakikipag-usap ko sa mga kapwa nating Pilipino, magsasaka man o informal settler, nagtatrabaho sa call center o ordinaryong mamamayan. Binibigkis tayo ng ating mga pangarap. Hindi iba ang pangarap ko sa pangarap ng bawat Pilipino. I wish for the Filipino people only what I would wish for myself. After all, who are we if not our dreams? Sino ba naman ang hindi nangangarap ng buhay na maginhawa at may dignidad? Na kapag nagutom ka, may isusubo ka. Kapag nagsikap ka, aasenso ka. Kapag may gusto ka o pinangarap ka, hindi mo kailangan ibenta ang dangal mo dahil may trabaho ka, dahil may naipon ka, dahil may reasonabling paraan para makamit ito. Kapag naglakad ka sa kalye, hindi mo kailangan mangamba. Kapag nagkasakit o tinamaan ng sakuna, may darating na suporta. Kapag may maling nangyari sa iyo, makakaasa ka sa sistemang may hustisya, makukulong ang nagkasala. Sino ba naman ang hindi nangarap na hawakan ang sariling kapalaran? Alam nating lahat at nakita na natin itong nakaraang mga taon, ang mga pangarap na ito ay kayang maabot. Kailangan lang ang isang gobyernong nakatutok sa kapakanan ng taong bayan at tumututoo sa sinumpaang tungkulin nito. Gobyernong mabilis, maliksi at agarang nakakaresponde sa pangangailangan natin. Profesional, hindi transaksyonal. Walang bara-bara, walang patsamba, kundi sistematikong pagtupad sa mga pangarap natin. Isang gobyerno ang tanging pinaglilingkuran ay ang ating mga boss na nagbigay sa kanya ng mandato at lakas. Ito ang nasimulan natin sa daang matuwid. Pinoy allowed us to imagine again what the Filipino is capable of. Pasensya na po kayo, mababa talaga luha ko. Malakas tayo, kayang lumaban sa bala, sa diktador, sa pang-aapi. Matibay tayo, madapaman dahil sa sakuna o sa kahirapan, ay babangon at babangon ulit. Mabuti ang Pilipino. Kahit minsan nagsisiksikan o kinakapos na tayo, kaya nating buksan ang loob sa kapwa at sa buong mundo. Kaya nating sabihin, halika, magtungo ka dito. Paghatian natin kung ano ang meron kami. Ituturing ka naming kapatid. We are a serious people who are serious with our dreams, who have had a taste of what serious, selfless leadership can achieve. Mr. President, kung maalala po ninyo, noong 2009, nag-usap po tayo, bago po ninyo tinanggap, natatakbo po kayo. Nagkasundo tayong isantabi ang personal na interes at isipin kung para saan ba talaga tayo nagsisilbi. Sabi mo sa akin noon, hindi mo pwedeng talikuran ang panawagang ipagpatuloy ang laban ng iyong mga magulang. Sa pag-endorsong ito, ang pakiramdam ko, ipinapasa mo sa akin ngayon ang mga ipinaglaban nila.
Natatawa na lang ako sa sarili ko dahil talagang naluluha ako eh. Malaking karangalan po yun para sa akin, Mr. President. Napakalaking karangalan ito at sumusumpa ako ngayon. Hindi ko dudumihan ang pangalan nila at lalong hindi ko dudumihan ang pangalan po ninyo. Sa pag-endorsong ito, ipinapasa mo rin ang pangarap at lakas ng bawat isa sa 100 milyong Pilipino. Mga boss, hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo. I owe the Filipino as much, and I owe as much to you, Mr. President. I have never met a president who sacrificed so much for the country. I have never met a president who has been able to inspire so much confidence. Namuno po kayo sa pagsasabuhay ng mga paniniwala natin. Pinakita mo kung ano ang kaya nating marating gamit ang political will, ang paninindigan, ang pagkapit sa tama kahit gaano kalakas ang kalaban. Buong pagpapakumbaba akong nagpapasalamat sa inyo at sa ating mga boss. Hinding-hindi ako lilihis sa daang matuwid. Ibubuhos ko ang lahat. Wala akong ititira para sa sarili ko. I will leave everything on the floor para sa labang ito. Naniniwala ako, hindi lang ito tungkol sa akin o kay Pinoy. Ang daang matuwid ay tungkol sa mga pangarap ng bawat Pilipino. Sabi nga ng Pangulo, it is worth fighting for. It is worth sacrificing for. And dying for if need be. The straight path transcends me and Pinoy. It is a Filipino ideal that has been there long before we were born and will remain long after we are gone. Hinahamon tayo ng kasaysayan na isabuhay ang prinsipyong ito na magpatuloy sa ating paglalakbay na ipaglaban ang ating mga pangarap bilang lahi. Mr. President, nung Lunes sa SONA, sabi mo, simula pa lang ito, simula pa lang ang dakilang kwento ng sambayanang Pilipino. Ngayon, buong katapatan, buong loob at buong paninindigan kong tinatanggap ang tawag ng daang matuwid.
Tulad ng nasabi po ninyo, Ginong Pangulo, simula pa lang ito. Laban pa rin tayo. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang matuwid. Maraming salamat. Naway, magluto tayo ng mahal tayo.